Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Abante TNT. Title: Abante News Online, ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ulat na nalugi umano ang Government Service Insurance System sa kanilang investment. So, yung article nga na-publish ito, pagkalugi ng GSIS sa investment, hindi alam ni PBBM. Grabe. Talaga, the best ang ating president talaga. 1 billion investment pera ng taong bayan, hindi alam ng Pangulo. Ito, basahin ko Ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ulat na nalugi umano ang Government Service Insurance System sa kanilang inilagak na investment sa DG Plus Interactive Corporation. Anong investment ito? Okay lang unta kung yung mga magagandang investment na hindi nakakasira sa sosyedad, ano? Ito po ay online nga sugal. Online gambling. Nag-invest, nalugi daw. Di umano. Sinabi ng Pangulo na hindi niya alam na may ganitong issue sa GSIS. Grabe. Sa gitna ng mainit na panawagan na aksyonan nito ang talamak na problema sa online gambling dahil sa pagkalulong ng maraming Pilipino sa online sugal. Mamaya, pag-usapan natin yung payag ng Pangulo. Hindi daw problema ang online gambling. Grabe. Nasasayangan sila sa sa income ng PAGCOR dito . Kaya may privilege speech si Senator Zubiri, nagalit na siya sa Senado. Shame on you, PAGCOR! Pati ang simbahang Katoliko. Mismo si Cardinal David ba yun? Yung presidente ng CBCP. Talagang nagsasalita na sila laban dito sa online gambling na pinapayagan ng Administrasyong Marcos. Tapos, lugi na, pera ng taong bayan, 1 billion more or less, hindi pa niya alam. Nagulat pa. Wow naman. Yan po. Ganyan po kagaling ang ating Pangulo. No. Tinanong siya ng media. No. I didn't even know about that. Hindi ko alam na may ganon ang GSIS. Well, that's new normal for a president na hindi niya alam yung mga ganyan. Paintindihin na lang natin. Gayon man, walang inihayag ang Pangulo kung ano ang gagawin nitong hakbang matapos malaman ang naluging investment ng GSIS sa DG Plus. O, di ba? Kung may malasakit ka sa taong bayan, kasi ito, pera ng mga members, mga government employees, nagko-contribute, pera nila ito, nalugi, wala lang. Oh, no, hindi ko alam. Para bang, ay bahala sila dyan. Ganun ba? The best talaga ang ating presidente. Binigyan din ng presidente na tinitimbang ng gobyerno ang lahat ng panig sa isyu at kung ano ang mga opsyon na dapat gawin sa illegal na gambling. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ganoon kasimple na iban kaagad ang online sugal dahil kailangan pakinggan ang lahat ng stakeholders, kaya magpapatawag ito ng multisectoral conference sa susunod ng mga araw. Binabatikos kasi ang Pangulo. Kasi nung last SONA, binanya ang Pogo. Sugal din yun, Ang malaking kaibahan, yung Pogo na binanya, mga banyaga, foreigners ang nagsusugal. Kung malulong man sila, di, bahala sila dahil banyaga taga ibang country. Itong online gambling, mga Pilipino, kababayan natin,
Mga kabataan, narinig ko ngayong speech ni Senator Zubiri sa sa Senado. I think high school student lang. Nagnakaw ng 100, itinaya, nalugi. Nagnakaw ulit ng sa bahay nila o sa tindahan ata. Nagnakaw. Tinaya. Natalo ulit. Na-addict na. Nakaw ng nakaw hanggang sa makonsensya na siguro yung bata dahil sa na-addict na sa online gambling, nagpakamatay. Kaya galit na galit si Senator Zubiri. Tapos ganito pa ang style ng Pangulo, nung Pogo, grabe, I announce total ban on Pogo, pinalakpakan. This year na so na hinihintay na i-ban din niya ang online gambling sa Pilipinas. Mga Pilipino ang nagsusugal. Hanggang ngayon, wala pang aksyon na pati ang GSIS nag-invest ng sugal, wala lang. Hindi daw niya alam, nagulat lang siya. Then wala siyang sinabi kung anong gagawin. Ayun, magpapatawag pa daw ng stakeholders. Galit na ang simbahang Katoliko at salamat sa CBCP kasi ang rason ng pagkor, sayang daw yung income. Malaki daw yung income. Kaya nagalit ang CBCP. O sige, kung nasasayangan kayo sa income, dahil addiction yan, baka pwede illegalize nyo na rin ang pulburon. Siyab-siyab ba? Pulburon. I-legalize nyo na, total. Nakaka-addict man lang. Sugal, nakaka-addict. Pulburon, nakaka-addict. O di i-legalize nyo para madagdagan ang income nyo. Ganon ang tema na ng Cardinal CBCP dahil wala talagang kwan ng gobyerno na ito. Ano ang mas mahalaga? Yung income ng gobyerno na kung saan-saan napupunta o yung kinabukasan ng pamilyang Pilipino? Dito mo makikita ang moral foundation ng gobyerno ito. Okay, pasalamat tayo kay Senator Amy. File na siya ng resolution sa Senado para imbestigahan itong pagkalugi ng GSIS sa DigiPlus na pera ng kawawang government employees, ininvest, nalugi. Mabuti na lang ang ombudsman, bago nag-retire si Ombudsman Martires, naka-issue na sila ng preventive suspension order. Yung head ng GSIS suspended para imbestigahan ng todo. Salamat sa Ombudsman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang sidling nga kape nga itanumay ni Manoy nga kape. Itanong namo ni. Ang among mga anak to as eskwelahan. So maningkamot mi ang ginikanan nga adunay kasuporta sa pag-eskwela sa among anak. So, pasalamat mi nga aduna pay dugang pangabuhian nga makalampos gyud ang among mga anak. So, Pero aduna na poy dugang pangabuhian nga itanam kape. Kabahin aning kape, so mapasalamaton ka sidling. tambo kayo ng mga sidling, maayo. So pasalamaton mi kayo nga inaot padugang ang siporta nang ayo pa migdugang siporta. Bye. Ang kayang lakatan 200 to kining among kape 350. So daghan-daghan gyud ning among kape. So mas kuan gyud ning among kape mas daghan ni. 210 lang ang imong lakatan Manoy, apan ang kape nga imong itanumay 350. 350. So motruhan pa gyud. Motruhan pa ni. Gyud ni ipabot na ako ni og isa kalibo kun aduna pay dugang siporta. Paabot ni Manoy og 1,000 kapunuan ang iyang kape. Og muna ni ang lakatan ni Manoy nga hapit na mamunga. So mga dagko na gyud. So gawa sa lakatan nagtanom pa gyud siya karon og kape. So 210 ni tanan ang iyang sagingan. Ang suporta sa among mga anak sa pagpa-eskwela.
Magkugi gyud mi ang mga ginikanan. Tapi nga tinanom ni Manoy. Pasala. At sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video sa pagsuporta. Salamat.